ye first the kingdom of God and his righteousness, and all of those things shall be added unto you. Magandang buhay mga ka-TH. Shout out sa lahat ng ating mga ka-TH all over the Philippines and the world. Sana ay nasa mabuting kalagayan kayo. Meron tayong natanggap dito, magagandang markers ito. Gigantic markers, legit. At mamaya atin to i-analyze. Atin muna pakinggan ang mga kwento ng ating ka-TH tungkol sa kanyang treasure site. Okay mga ka-TH, ito yung napaka-legit na treasure sign ng ating ka-TH na kanyang nakita sa kanyang bundok. Okay, merong ang pinaka-visible dito na marka ay itong number 4. Ang number 4 ay treasure in the north. Yan, ang pinupunterya ng number 4 ay norte, lalo na itong ganyang dulo. Lalo na kapag nakaganyan yan na 4, ayan, nakamatulis, yan ay arrow na rin yan, pero norte yan. Kung nakita nyo ang compass, ang dulo ng needle ng compass ay arrow yan, at nakapoint palagi yan sa north. Kaya yan ang sikreto ng number 4 na matulis, katulad ng ganyan, nakaganyan. Okay, so yan ay arrow ng compass na palaging nakaturo sa norte. At itong dito, L, may guhit at may parang letter V. So ito, kung Roman G or itong Roman, gumamit kasi ng Roman numerals ang mga Hapon. So yan ay 54. So kung 54, pwedeng feet, pwedeng meters. So 54 feet. So convert nyo yan sa meters, mga ka-TH. So lalabas dyan ay meters. So merong item sa 54 feet going north. So ang kanyang direksyon ay papunta dito. Ang norte kasi dito, according sa kanyang map, ito. Ang kanyang norte ay tama talaga, oh. Ang tinuturo ng matulis ay ang norte. Narito yung norte niya. Ito L14. So 14 4, make that 4 at 50, so 54 feet or 54 meters distance going to north. Okay, napakaganda nito, very legit yan. Sino ba namang magsulat ng ganyan na code? So kundi mga Hapon lang.
Ngayon ito, sideline lang to. Nasa side light. Kung lapida ito, try nyo lang itong mga ka-TH. Pag test dig. Halimbawa, ito yan. So, yan ay lapida for treasures. At ang pagbaon ng mga lapida, pag may binaon dyan ay napakababaw lang yan. 2 to 3 meters lang. Ay narito na ang item sa baba ng lapida. Kaya subukan nyo lang ito. Kasi kakaiba ang kulay ng bato kumpara nyo sa bato rito. At merong marka dito, nakabaliktad na heart. Kaya pwedeng meron laman ito. Okay, so patuloy tayo sa iba pang marker. Ito, mahabang arrow. Yan, napakalaking arrow yan. So malayo yan. Kapag malaki, merong sign of creek or river. At merong parang Y nakaturo doon. At merong M. So ang M is water pa rin yan. Mamaya tingnan natin sa mapa kung ano ang ano nito, posisyon ng mga markers. Narito na pala yung mapa. Okay, so tingnan na natin to. Atin lagyan konti. Ayan. So itong arrow, pinupunta rin ng arrow ay pupunta rito. At ito, sinasabi niya creek o river, wala namang creek o river dito. Kaya pwedeng ano yan, distance. So kung distance yan, pwede 3 meters. At kung 5 bawat guhit, pwedeng 15 meters. Ngayon dito, ito ang distance. Kasi yan ay 54. Sabi niya merong item sa 54 feet or meter. Kung meters gamitin natin, ay lalagpas na siya doon sa unahan. Kaya sa palagay ko, feet. Kung feet, convert nyo lang yan, baka eksaktong 54 feet, baka tatama dito sa bato na ito. Ang bato na ito mga ka-TH, tingnan natin ang original niyan na sign. Ito yan. Ang ibig sabihin nito, small deposit, yan yung maliit na kin. Bali kung atin itayo yan, nakaganyan yan. Maliit na kin. Nakadikit siya sa malaking kin. Ang kin ay ano yan, gold sa kanji. So ibig sabihin magkasama, magkatabi, magkapatong lang itong dalawa. Maliit at malaki. At nasa water. Nasa water ang item. So kung walang creek dyan, kung walang creek, ibig sabihin ang item ay ibinaon nila ng malalim. Halimbawa ito yung bato na yan na may marka, nagaganyan. So ibig sabihin binaon yan dito. At ang kanilang hukay ay umabot sa water table. So halimbawa, ito yung water table. Ito yung tubig, ito. Tubig na to dito. So ngayon, dahil tubig na yan, ay tumigil na siya. Tumigil na sila sa paghukay at dito nila ibinaon underwater ang item. At hindi lang isa, kasi big and small yan. So big, ito yung small, ito yung big. So pwedeng magkapatong lang yan or pwedeng magkatabi underwater. So kung underwater, ang lalim niyan can be, kapag lowland, kapag patag, 7 meters meron ng tubig hanggang 14 meters. Pero kung yan ay bundok, mag-aabot ang water table kapag nasa bundok ay napakalalim. Aabot sa 50 or 40 meters. Balikan natin ang mapa. So ito yan. So dito kayo maghukay mga ka-TH sa harapan. Ito yung tinuturo niya ng dalawang arrow, big and small. So ang tunnel nyo dito ay aabot siya sa water table. Ito yung water table. At ang item ay nasa baba
ng water table or sa water table mismo. So estimated distance dyan, kapag nasa patag 7 to 14 meters lang, pwede na kayong makakuha mga katets. Okay, at bago tayo magtapos, shout out muna tayo. Alright, shout out tayo sa ating mga giliw na subscribers. Shout out kay Hyacinth Octimia, Cirilo Jaom, Danilo, kay Intensity, kay Rendon Mondala. Shout out kay Calixto Casa, kay Sir 196, Glenn Mario, Intensity, Juntox. Shout out din kay user WP5, kay Angelito Capistrano, Madan Canonigo, Pango Silvester, Raul Tangia, Mr. Tats. Shout out kay Rene Dyson, Elben Famaran, kay JC Forte, kay Archie Batak, Joselito Kahade, Oliver Albarasin, Jepper Makiran, Jomar Francia, Dindo Abing, Neil Bert Muro, kay Oliver Padala Dapat, kay Pisio Himentiza, user EG9, and lastly kina Ritchie Sipada, user LO5, Edgar Lagarto, Dennis Mordino, at kina Jeromel Gabuco, Edgardo Cuervo, Marco Hongcolada at kay Rich Jean Sanchez. At sa mga hindi nabanggit na pangalan, shout out sa lahat. Paalam na mga katiyats.